Meron na namang mga bagong report kaugnay itong dilema ni Lebron sa Lakers. Hindi na rin kasi bago to since dumating naman itong si Luka. Ngayon, binubuhay na naman yan ng mga analyst habang papalapit ang trade deadline na lalong humihirap nga raw ang sitwasyon nitong si Lebron sa Lakers. Lalo ngayon na wala pang lumalabas na desisyon about sa contract nito bago magtapos yung player option niya. Kahit may no trade clause kasi yan kung hindi siya bibigyan ng Lakers ng extension, kahit na short term deal lang, mapipilitan yan mismong magpa-trade o pumasok sa buyout contract at pumirma ng minimum veteran contract sa ibang team. Dahil ang Lakers mas malinaw talaga na fully committed dito kay Luka Doncic bilang future centerpiece. Kaya nga nakikita na ang Lakers pwede talagang mag-focus sa pagre-rebuild sa paligid nitong si Luka, at isa pa, kung hindi nila balak bitawan itong si Reeves, kakailanganin talaga nila ng mas malaking cap space para mabigyan niyan ng max deal para sa extension contract na hindi nila kayang ibigay dahil nga sa laki pa ng salary nitong si Luka combine kay Lebron na pumapasok pa hanggang ngayon sa February 5. Yung pagkuha kasi kay Marcus Smart at DeAndre Ayton sa buyout, experiment lang kung kaya pang masolusyonan ng Lakers yung problema nila sa depensa na maliit na value, pero kung magiging fit nga raw pwedeng maging effective ngayon. Pero ang problema, nakikita na ang Lakers hindi rin naman nagkaroon ng pagbabago, mas nagiging worse pa sila pagdating sa team defense. Kahit nasa 5th seed sila, nakikita na malaki yung problema nila at yan yung magiging butas para sa western contention nila. Kaya si Marcus Smart din kasi mismo yung nagsabi na ang Lakers walang urgency sa depensa at may mga moments pa nga raw na hindi nagkakaroon ng connection yung mga to sa isa't isa at walang sistema na nakakapagbalik sa kanila dyan. Kaya nga nalalagay ngayon sa alanganin yung kontrata nitong si Lebron, lalo na kung ang Lakers magdesisyon na mag-focus talaga para mag-rebuild at mas paghandaan na lang yung future nitong si Luka, o pwedeng solusyonan nila ang problema na yan at kumuha ng mga big names ngayon sa market. Ang problema, wala silang mga asset at salary value na kakailanganin dyan. Kaya nakikita na ang Lakers ngayon pwedeng payagan si Lebron na maglaro ng buong season at magtapos na lang sa kontrata niya. Kung hindi naman fit si Lebron sa long-term direction nila, pwede nga raw pumayag na lang to ng part ways at magkaroon ng mutual agreement pagtapos ng season na to. Si LBJ kasi ngayon nag-a-average pa rin naman ng 22 points per game, may 51% sa field at 32% sa 3. Kaya malaki pa rin yung impact talaga niyan sa team offense at yung pagiging veteran niyan sa roster. Ngayon kasi pumapasok pa sa 52.6 million yung expiring contract niya. Kaya sobrang hirap para sa Lakers na humanap ng team na kayang tapatan yung asking price niya, lalo na sa edad niya na pumapasok ngayon sa 41. Hindi ganun susugalan yan ng mga team, lalo na kung magbabawas sila ng malaking salary players at pick sa trade na to ni Lebron. Kaya marami talagang nagdadalawang isip na habulin yan ngayon sa trade, lalo na nga sa kontrata niya at availability. Lalo na kung biglang magretiro yan ngayong taon o sa susunod na season. Parang sagasa yung gagawin na yan ni Lebron. Kaya nga may mga teams ngayon na handa lang siya talagang kunin sa buyout contract at pumirma ng veteran minimum para makasigurado din. Yung lagay naman ngayon nitong si Kuminga sa Warriors, sure na talaga na magkaka-partways sila ngayon. Mas binibigyang pa nga ng mahabang araw nitong si Kuminga ang Warriors na humanap ng team para sa kanya. Ngayon kasi matatapos yung 2 years contract niya na nagkakahalaga ng 48 million na may team option. Kaya ang Warriors nga mismo ang pwedeng magdesisyon kung saan team siya ipadadala. Depende sa ganda ng offer. Sa report, ang Lakers ngayon yung team na nakabantay para sa mga trade option para dito kay Kuminga sa Warriors. Ibig sabihin, sila talaga yung seryosong suitor para makuha itong si Kuminga. Hindi na rin kasi talaga bago yung report na to dahil ang Lakers mismo nagmonitor na rin yan minsan dito kay Kuminga last summer nung pumasok yan sa restricted free agent. Lalo na kung pinayagan nga raw yan sa qualifying offer para maging unrestricted free agent. Pero mas pinili niyan yung team option at nanatili sa Warriors ngayon.
Sinabi naman mismo nitong si Rob Pelinka sa report na nakikita nitong bagay nga raw itong si Kuminga sa roster ng Lakers. Lalo na para dito sa franchise player nilang si Luka na pwede nga raw maging perfect fit ito para sa future din nila. Kaya lalong tumataas yung posibilidad at potential na ang Lakers ang maging best team option ng Warriors para dito kay Jonathan Kuminga.